Alright, magandang araw po sa ating lahat. Kumusta po ang ating mga kababayan, sa ating mga suki na mga taga-suporta dito, sa mga kaibigan ko dito sa YouTube. Ingat-ingat po kayo. At ikumusta ko na rin po ang ahang probinsya sa Bohol. Kumusta ang tanan diha, sa mga kaparyentihan, sa mga kaiksuunan, tanan-tanan, mga taga-Bohol. Amping mo nga bisan nga wa na sa Bohol, naa na sa laing lugar. Amping-amping mong tanan ha. Sa mga OFW na rin na nagkalat dito sa iba-ibang bansa sa itong mundo na to. Okay, ang ano natin ngayon, bigyan natin reaction itong si Tito Soto na nag-file na tong complaint itong si Attorney Respicio, Vice Mayor ho ito ng Reyna Mercedes sa may Isabela. At itong si Topacio, ang daming galit sa kay Topacio. Ang dami nilang mga sinasabi kay Topacio. Ano kayo? Ba't nagagalit kayo kay Topacio? Anong meron kay Topacio? Hindi kasi puro na lang daw kiha to si Topacio naturalmente, no? Kasi itong si Tito Soto naman di ba nagbitaw to ng mga sinasabi doon sa ruling ng Supreme Court. At siya ngayon ang bukang bibig talaga na parang sa tingin ni Tito Soto, abogado din siya. Hindi nga siya nakapag ng pagka-abogasiya eh. Yan ang hirap kasi sa mga hindi abogado. Nagmarunong-runungan kayo. Nagdunong-dunungan kayo. Ay nako. Ayan yung mga ngayon ha. Laman sa balita. Para po sa amin ay yung pong mga public statements ni Senate President Vicente Soto III, with all due respect to him, ay lumalampas na po sa legitimate commentary. Naghain ng petition for indirect contempt laban kay Senate President Vicente Tito Soto III ang isang grupo ng mga abogado sa Supreme Court ngayong hapon. Kabilang narito si Attorney Ferdinand Topacio at Vice Mayor Harold Respicio. Kaugnay ito ng mga pahayag o kritisismo ni SP Soto laban sa Korte Suprema matapos na pagtibayin ang pagdeklarang unconstitutional sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa mga petitioner, pinasasama nito ang kredibilidad ng hukuman sa mata ng taong bayan. Parang inamend ng konstitusyon, hindi naintindihan ng ponente na si Senior Associate Justice Leonen. Walang alam sa rules. Para sa amin po, hindi na po ito tama, lalong-lalo na sa isang tao na siya po ang pinuno ng upper chamber ng ating Kongreso. First, maligning the Supreme Court and creating an atmosphere by which he is supposed to be an example of being a legislator. He is encouraging people not to believe in the Supreme Court, being the final arbiter of the interpretation of the Constitution and the law. Binigyang diin ng mga petitioner hindi nararapat ang mga pahayag ni SP Soto bilang pinuno ng Senado. Bilang kaparehong sangay ng gobyerno, nararapat anilang igalang ang desisyon ng mataas na hukuman. Meron siya mga online post sa Facebook niya which to my mind is degrading, demeaning, disrespectful of the integrity of the Supreme Court as an institution. And tinarget niya yung ponente. Samantala sa mensahe ni SP Soto, sinabi niya na hinihintay pa niya ang kopya ng reklamo mula sa korte. Ayon pa sa grupo ni Attorney Topacio, maghahain din sila ng ethics complaint laban kay SP Soto kaugnay ng mga pahayag nito. Hindi ngayon, tingnan natin. Tapos ngayon, antayin mo yung reklamo mo. Sige, antayin mo na lang kasi darating naman din talaga sa iyo yan, Soto. Wag ka kasing atat na atat ma-impeach noong nakaraang complaint ni VP Sara kasi alam ko naman din na mayroon kang sariling interest din kasi ikaw ngayon ang Senate President kasi ang akala mo rin siguro na kapag naligwak si VP Sara, ikaw ngayon ang automatic ipalit na pagka Senate President kasi madali na kasi sa inyo yun yung impeachment na yun, yung kung di ba in-archive ninyo kung
pinayagan sa Korte Suprema na yun ang ituloy, madali na ho sa inyo yun. Kasi magbutuhan kayo direktamente, no? Na anong i-shortcut nyo na naman yun. Biglang nagbago ang ruling ang Supreme Court at galit na galit ka dahil may nang ambisyon ka kasi kung anong ambisyon mo, Soto. Relax ka lang, no? Sabi ng mga Espanyol, tranquilo, usted, tranquilo. Hindi ho ito karera. Sus, Ginoo ko. Pag ikaw magiging Vice President, halimbawa, maligwak ito si VP Sara sa pagka Vice President tapos ikaw i-appoint ni Marcos. Hindi kaya kayo ni Marcos din magbangayan. Baka mag-ambisyon ka rin na magiging presidente. Di natin alam kasi alam naman natin ngayon ang mga politiko, ang daming mga politikong walang sa buhol way katagbawan. Way katagbawan, oy. Labi na ikaw, katiguang na nimo. Tumakbo kapag senador. Kasi nga gusto mo ayusin yung mga budget. Yun ang target ninyo ni Ping Lacson. Naayos nyo ba talaga yun? Bakit may mga insertion pa rin doon? At galit ka ngayon sa Supreme Court. Ngayon, pagkasuhan ka, pag tumalad to, itong kaso ni Atty. Topacio, halimbawa lang, no, kasuhan ka, saan ka tatakbo? Kapag pag natalo ka di Supreme Court ka pupunta, ngayon, tinitira mo yung taga Supreme Court. Di ngayon, anong gagawin mo? Wala na nga wala na nga korte na iba pupuntahan mo dyan. Kasi Supreme na nga Yan na nga yung pinakahuli-hulihang sumbungan na ng kung magreklamo ka doon ka hihingi ng saklulo dyan sa Supreme Court Ang hirap kasi natin. Ito lang, halimbawa lang natin, no? Halimbawa ako, nagpaaral ako ng anak. Ngayon, may reklamo ako sa mga maestro. Tapos, hindi naman ako maestro, wala naman akong karapatan nito sa mga to. Gaya na to kay Soto, ha? Wala naman akong karapatan na yung anak ko hindi inayos pagturo sa mga ganito. Bakit ang anak ko hindi ito? Ang dami kong sasabihin sa mga maestro, anong kredibilidad ko na ang mga maestro maestra sisiraan ko, na trabaho nila ho yan, sila nakakaalam ho yan, pinag-aralan ho nila yan, ilang taon nila pinag-aralan pagka maestra, tapos sisirain ko lang kagaya kay Soto. Hindi naman to dumating yung mga associate justice dyan sa lalo kung ka dyan, ikaw ang Supreme Court na mga justice ka dyan, hindi na marating yan. Kung hindi talaga nila pinagdaanan yung napakahirap para sila i-appoint dyan. Tapos ikaw lang, wala ka man lang natapos na, iwan ko kung nagkapag first year na pagkalo ka dyan. Diba? Lubat ka naman talaga Ngayon, naghahanap ka ng katapat. Tingnan natin kung saan ang tapang mo. Kukuha ka pa rin ng abogado para idipinsa ka. Halimbawa matalo ka, saan ka pupunta? Kung matalo ka dito sa mga mag-apila hanggat umabot ka ng Supreme Court, pahiya ka. Ngayon, Soto, ikaw kasi, akala mo kasi, hindi to hindi yan yung game show ninyong Itbulaga. Galit pa naman to kay Senador Batoy Larosa noon nung tinira na hindi to non-time show. Ngayon, hindi to non-time show Soto. Dito ninyo na hindi to segment ninyo sa programa ninyo sa Itbulaga noon na. Kaya rin ka nanonood ng Itbulaga ngayon sa totoo lang umay na Sa tagal na yung mga gurang na yung mga host diyan tapos yung ibang host diyan alang kwenta. Yung nanonood diyan, yung show ang mga palabas na yan, pati yung sa kabila. Hindi ko rin pinapanood yan, nakakaumay na Sa tagal ng mga taon, parang walang nagbago. Tapos yung segment nyo, yung mga tinutukoy ko, itong hula-hula yung idikit dito ba? Yung anong tawag niyan? Kalimutan ko na. Tapos dikitan dito. Hulaan ko yan. Ano yan? Lionel? Supreme Court. Ay nako, Soto ka. Yung segment ninyo na ano bang? Ay nako, kalimutan ko na. Kasi nga, hindi ako nanonood na nga yan. Sa mga ganyang mga palabas sa TV nga. Alam niyo naman,
Ngayon, ang dami nang pwede mo mapagpanood. Noon yan, sikat na sikat kayo kasi mga tao noon, hindi wala namang internet, di kagaya ngayon, marami ng internet, hindi ka na manood sa mga ganyan. Yung mga game show na yan, tumanda na ng mga host dyan na kasawa tingnan. Walang backup, walang kabago-bago dyan. Wala namang, so isa pa, wala ka matutunan dyan sa mga yan eh. Dekada na nga sila dyan, pero hindi naman binago yung mga estilo ninyo dyan. Ano lang yung, hindi natin banggitin yung iba dyan. Kasi, ang ano ko lang si Tito Soto lang talaga. Kasi, ipal kasi sobra eh. Sobra kang nagmamarunong ka na hindi mo inisip yung sitwasyon mo ngayon. Sabihin na naman, politika na naman to. Ano bang mo, pagkasabi mo sa Supreme Court, saan ba nagmula to? Politika rin naman kay VP Sara. Gusto mo talagang ituloy ang impeachment. Ayan na nga, sa ulit ng impeachment na sa House of Representatives na antayin mo na lang pag sigurado naman kami na hindi mo talaga yan hindi ka talaga pabor kay VP Sara kasi ligwak ka kay VP Sara. Nakita ko pala pangatlo ka lang pala 6 million nakuha mo nung kumandidato kang Senate pagka Vice President. Kahiya-hiya naman yung 6 million mo. Di ba? Ibig sabihin, pang senador ka lang talaga o kung di ka nagiging senador ngayon, o magic ka lang din. Di ba? Ay, nako Soto. Kakahiya ka naman Ayun na, si Tupasyo na ang nag-ano sa'yo. Tsaka mga abogado ho yan. Nag-aral lang ako sa pagka-abogado. Kaya lang, ikaw, parehas naman tayong abogado, manahimik ka na lang. Supreme Court kasi binabangga mo Bumangga ka dyan, parang bumangga sa pader. Tapos ikaw rin lang yung lagpot ba? Soto. Anak ko ma. Nahimik ka na lang para patiwasay. Ayusin mo na yung paggawa ng batas. Huwag yung nag-isip kayo ng sarili inyong interest. Tanda mo na. Sariling interest mo pa rin ang inaatupag mo. Leche.